kasi mainit na mga kaalaman to na mismo kami po, na taong gobyerno rin tulad ninyo, hindi namin to alam. Sir, ending contractualization was a central campaign. Ayan. Yan po yung mga promise po ni Presidente Duterte. From your vantage point as DOLE Secretary, sir, was that promise realistically framed? Mabuti na banggit mo yan kasi dito meron akong record dito. May Ibigay resibo. ko na lang sa ito mamaya. Pwede naman natin i-ano sa Ibigay ko camera. lang mamaya. Oo. Yan yung papakita ko sa iyo. Dahil siyempre, di ba, sinabi ko sa inyo kanina na meron tinatawag na inspection. Yung may mga labor inspector na pinupuntahan yung mga business establishment para tignan kung nasusunod lahat ng mga labor laws. Ito ngayon ang napansin nila. Yung markahan ko na kanina eh. Kasi ang dami nung araw, nung pagpasok namin, ang dami namin mga nakita mga workers na mga casual na pwedeng tanggalin anytime. So ang ginawa lang namin ay nagkaroon kami ng labor inspection at tinignan namin, ito, saan po yung yung ilan ang regularized. Ano ba nakalimutan ko na wala yun? Kanina, pinano ko eh. Minarkehan ko dahil napaka-importante yun eh. Ayun mo yung marka. Unang-una, ito yung job employment. There were, from 2016 to 2022, yung term ng ating Pangulo, there were 13,119,000 job applicants. Ilan ang natanggap? 87%, 11,446,000 ang nabigyan ng trabaho. That is under the Public Employment Service of the Department of Justice. Ang daming na nabigyan ng trabaho. Ngayon, ang isa namang bagay, ito. Pag in-inspect namin ang business establishment at meron kami nakita ng mga empleyado, puro casuals. Alam niyo naman, di ba, pag nag-apply ka, kukunin ka, meron kang tinatawag na probationary period of 6 months. After 6 months, pagkatuloy ang employment mo, dapat agad regular ka. Pero nung araw, hindi in-observe yan. Kana nagkaroon ng labor inspection on this. At as a result of this inspection, there were 653,385 workers na casual at naging regular. Yan. Walang dapat ang ganun ang ginawa ng ating Pangulo. Secretary, balikan natin ito, no? Looking back now, Secretary, do you believe the administration succeeded, partially succeeded, or failed in addressing ENDO as Filipino understand? Yung Yung ENDO. Kasi yun yung parang tinatatakot ng mga contract workers, no? So, yung regularization is relation to ENDO kasi end of contract yun eh. But now, the moment you are regularized, wala nang irrelevant na yung end of contract. Dahil regular ka na. Yun ang pinaka-importante. Yun ang tandaan nyo pag nag-apply kayo ng trabaho. Siyempre, probation. After probation, dapat alam nyo na pag tinuloy ang inyong employment, you become immediately regular employees at hindi kayo matatanggal except for cause. Yun, dapat. Okay. Follow-up question, Secretary. Yes. Where exactly did the disconnect occur? Law
Where exactly did the disconnect occur? Oo. Sa occur yung law, yung business resistance, yung sa Congress, or executive policy design? Kumbaga, Mr. Secretary, yung situation po ng end of contract natin na situation, ano po ba ang status niya during your time as Secretary of Labor, and kung hindi pa siya fully na-address, where is the bottleneck? Is it because of may kakulangan sa batas? Is it because there's business resistance? Is it with Congress? Or sa executive policy design ang tinginin niyo kung bakit ito pa rin ang status ng ating endo? Okay, that's a very relevant question. And it was addressed when I mentioned earlier na ang unang trabaho ng mga labor inspectors is to see to it that the employers comply with all labor laws, especially on the term of contracts. Ngayon, kagaya ng sinabi ko, nagkaroon ng labor inspection. Halos lahat ng mga business establishment in-inspect. And they found out na marami ang tinatawag na under yung endo na walang permanence, walang security of tenure. As a result of which, nagkaroon ng decision ng Department of Labor na i-regularize yung mga empleyado na na-meet na nila ang requirements of the employment. Yun. Basically, kagaya ng sinabi ko, after 6 months, after the 6-month probationary period, you automatically become a regular employee. And that is the effect of the strict employment of the employment services enforced during the term of President Duterte. So, Kaperni, ang nakikita ko, it's more of an executive policy design. In other words, may batas na eh. Huwag na nating dagdagan, no? Pero ipatupad natin. Paano mo ngayon ipapatupad is the question. So, under the leadership ni PRRD, inatasan niya talaga si Secretary Perio to look into this, itong mga may endo, no? Or kung nagko-comply ba ang mga businesses, no? Insofar as endo is concerned. So that was the policy design. Yun ang. Alam mo, Attorney Yvette, that's the reason pala, nung time po ni PRRD, because through the leadership of our Secretary Perio, ang dami nagdedemanda sa dulo. Kaya yung pala may mga batas talaga, kaya lumakas ang loob nila na ipaglaban ang kanilang karapatan. Sobrang madami. Ay, may ganyan ba? Kaya, In fairness din, alam mo, kaya naging effective naman yung inspection process na ginawa ng Department of Labor. Yung napakahalaga rin, no, yung cooperation ng mga employers. Kasi hindi lang naman ng mga employees ang inaatupag ng ating Pangulong Duterte. Kinakausap niya rin ang mga employers. And that's the reason why yung mga employers naman realize that the best situation or atmosphere for a business to flourish is what they call industrial peace. Pag merong magandang patakaran na nasusunod at nagkaroon ng magandang pagsasama ng mga gagawa at ang mga employer, gaganda ang trabaho, gaganda ang negosyo. Yun. So, yun ang importante sa lahat. Hindi yun naman isa lang panig ang papanigan mo. Kailangan paligan mo ang bawat panig. Attorney Yvette, Yes po. narinig mo yung mga nilatag ni Secretary Perio bilang abogado. Alam ko may mga lumalapit at nagre-reklamo sa inyo sa mga usaping pagtatrabaho. Kasi ako, before, ang dami rin issue dun sa ahensya kung saan ako naglilingkod. Pero sa totoo lang, ginajustify yan ng mga sa HR, yung iba. Kasi doon pa rin sila